Para sa ating segment na Usapang 12, ating pag-uusapan ang mga programa ng Ministry of Social Services and Development ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao para sa mga senior citizen. Para sa ating episode ngayong araw, makakasama natin si Sir J. Marsali, ang Regional Focal Person of Older Persons and Persons with Disabilities Welfare Program ng MSSD BARMA. Magandang araw po, sir. Welcome po sa PIA Talakayang 12, lalo na sa ating segment na Usapang 12. Bago po tayo magsimula, sir, bumati po muna kayo sa ating mga tagapakinig. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. It's good to be back po here at PIA. Okay, sige sir. Sir, simulan po natin ang diskusyon, sir. Maaari niyo po bang ibahagi, sir, sa ating mga tagapakinig kung ano-ano po ang mga pangunahing programa po ng inyong opisina pagdating po sa ating mga senior citizen? Okay po. Una po, I would like to give a simple background. Okay. Sino ba si MSSD? Si MSSD po or ang Ministry of Social Services and Development ay mandated po to provide balance and responsive approach to social welfare for vulnerable sectors, including na po doon yung ating Bangsamoro elderly. Okay. So with this, MSSD conceptualize different programs and services for our Bangsamoro elderly. Una po sa ating bahay ay ang aming tinatawag na AD program. Ang AD program po ay provision of assistive devices to older persons. Ano po ba itong mga assistive devices? Meron po tayong customized wheelchair, crutches, walker, meron din po tayong single and quad cane. Meron din po tayong tinatawag na Hadiya Care Package. Okay. Ito naman po ay binibigay din natin sa mga indigent senior citizens sa Bangsamoro Region na may kasamang gadgets po and goods na magagamit po ng ating elderly para po ma-monitor nila ang kanilang health status. Meron po itong kasama itong package na to. May kasamang blood pressure apparatus po para po ma-check na po ang kanilang blood pressure, thermoscanner, meron din po itong pulse oximeter, urine mattress pad po, diapers para po sa ating mga bedridden, hot and cold compress, at ang aming legendary na back stretcher. Then meron din pong liniment oil para sa mga medyo sumasakit na kasukasuan ng ating mga lolo at lola, burn oil them. Meron din po itong about 1.3 kilograms na adult milk and yung traditional po na parang kumo po sa amin na tinatawag namin malong. Yun po parang ilan sa laman ng aming Hadiya Care Package. Okay. And meron din po tayong dito sa MSSD, meron po kaming program na tinatawag na sagip paningin para kay lolo at lola. Ito naman po ay na-conceptualize natin to address the visual health needs po ng ating indigent senior citizen. So sa programa na ito, napoprovide po natin yung much needed eyeglasses ng ating mga senior citizen. Meron po tayong partner dito katulad ng mga eye experts po, katulad po ng ophthalmologist po na siyang nag-a-assess doon sa mata ng ating mga nakakatanda at siya rin pong nag-a-assess at nagsasabi kung ano yung eyeglasses na angkop po sa ating bawat nakakatanda. Then sa MSSD, we acknowledge na hindi kasi natin lahat mabibigay sa ating mga beneficiaries. It could be due to fund constraints or sa mandate. Kaya na-conceptualize namin yung program na referral services kung saan kung halimbawa kailangan po ng operation, kung kailangan po ng orthosis or prosthesis po ng ating mga lolo at lola, nare-refer po natin sila sa service provider through this program, referral services.
Then, meron din po tayong promotion of senior citizens in local and national celebration. Katulad po ng Elderly Filipino Week celebration na ginagawa natin every October 1 to 7. Okay. Po yung para programs and services natin na nakalaan for our elderly. Okay, sir, sa lahat po ng mga programang yan, sir, sa mga gusto pong mag-avail or hindi pa nakapag-avail at gusto po nilang mag-avail ng mga programang iyan, ano po ang dapat nilang gawin, sir? Ang dapat po natin gawin sa ating mga kababayan na nasa Bangsamoro Region ay pumunta lamang po sa mga MSWO or Municipal Social Welfare Office sa bawat munisipyo kung saan po sila nakatira. Dahil po lahat ng munisipyo naman ay alhamdulillah may worker po tayo at doon po sila pwedeng maka-avail nitong mga programs and services na nabanggit natin kasi ito po ay lahat in-implement through our MSWOs. Okay. Sir, kamakailan po ay nagsagawa po ng service caravan ang MSSD sa mga senior citizen, particular po dito sa SGA or Special Geographic Area ng Bangsamoro Region, sir. Kumusta po ang naging aktibidad, sir, at ilang mga senior citizen po ang nakabenepisyo sa inyong aktibidad? Yes po, ma'am. Yung pong activity na yon ay part po yun ng ating celebration ng Elderly Filipino Week. Okay. Tinatayang nasa 120 senior citizens po yung ating nabigyan ng hadiah. Meron din po tayong nabigyan na around 40 na elderly na wheelchair. Meron pong 25 na cane. May kumulang 11 na 10 nabigyan ng sagip paningin program, yung eyeglasses po. And meron po tayong partner hospitals dito na ating natap para po magbigay naman ng medical needs or mag-attend sa medical needs ng ating mga senior citizen. May free check-up and may kasamang gamot. Then meron din po tayong parang in-establish doon na help desk para po sa BCS. BCS po is a program of MSSD kung saan pwede po tayo makakuha ng libreng gamot or hospitalization, pwedeng bawasan yung hospitalization bill. Then, para po sa SOCPEN, para mas mapadali kung may mga queries mo sila sa kanilang pension, through social pension, ay masagot po agad-agad through that help desk. Then, marami din po tayo activities sa iba't ibang provinces po sa Bayan. Meron po tayo activities sa Tawi-Tawi, sa Basilan, meron din po tayong ginawa sa Lanao del Sur, sa Maguindanao del Sur, and NBN. Sa Lanao del Sur, meron po tayong activity doon na nag-showcase din po ng talents or different talents po ang ating mga senior citizen. Katulad ng panaroroon sa Maranao is something like word of wisdom or preach. Meron din po sila ang ginawa celebration po or pag-ano ng kanilang musics po ng kanilang arts as mga Maranao. Sabi po din yung kalintang at many po na activities na ating ginawa during the Elderly Filipino Week celebration. Okay. Sir, na-mention po ninyo kanina ang tungkol sa social pension program. Sir, dyan po sa Bangsamoro Autonomous Region, mga ilang senior citizen na po, sir, ang total number po pala ng senior citizen na nakakabenepisyo po sa ngayon ng programang iyan po, sir? Papa. Sa kasalukuyan po, ma'am, meron po tayong 152,398 senior citizen in Bangsamoro Region. Ngayon po, for the social pension program, meron po tayong about 15,000 na waitlisted. Ibig sabihin, ito yung mga senior citizen na qualified po sa program, pero hinihintay lang po na ipasok sa programa, depende po sa allotment na binababa po ng DSWD dito sa Bangsamoro Region. Sir, malaki po ang naging ambag ng mga senior citizens sa ating mga komunidad, sir. Ano naman po ang ginagawang aksyon or hakbang po ng inyong tanggapan upang mabigyan po sila ng kaalaman pagdating naman po sa kanilang mga karapatan? May iba't ibang approaches tayong ginagawa dyan, ma'am. No? Yes, kabilang na po yung through our comms, yung Information and Communications Division po namin. Okay.
Bangsamoro Muna radio program kami every Saturday kung saan nagkakaroon tayo ng pagkakataon, no, para ma-advocate po yung kanilang mga karapatan and privilege po. And of course po, yun, nagkakandak tayo ng orientation sa during mga barangay assemblies, ganyan. And itong recent na celebration natin, itong Elderly Filipino Week, we take this opportunity na para ma-pool natin yung iba't ibang services po na meron tayo. Hindi lamang po sa ministry kasi, para i-advocate kasi yung kapakanan ng ating mga LDD ay hindi yan kaya solely ng MSSD, ng social services. It's a joint effort dapat, no, ng iba't ibang agencies. So that's why we are pooling several agencies, katulad po nung sa health sector, ang ating LGUs. Siyempre, talagang dapat ay first talaga si LGU, and of course, ang media, and kabilang po kayo doon para po mapataas natin yung kaalaman, mas ng ating mga senior citizens sa kanilang mga karapatan, and mas maging malawak yung reach po natin. So, yun po yung ilan sa iba't ibang approaches po ng ating ministry na ginagawa po para po mabigyan kaalaman yung ating mga senior citizens po patungkol sa kanilang mga karapatan. Okay. Sir, sa pangkalahatan naman po, kumusta po ang estado ng mga senior citizen dyan po sa Bangsamoro Region? Okay po. Sa kasalukuyan, ma'am, merong, as I've said kanina, meron po tayong 89,498 na kababaihan na senior citizen. Dito sa Bangsamoro Region, meron po tayong 62,900 naman na male, with a total of 152,398 senior citizen. So, basically, that's female is 58% ng total population, no? 142 naman po yung ating male. So, then aside po doon sa basic needs po nila, ma'am, no? Like yung sa food, pangunahing needs po talaga ng ating mga senior citizen dito, or I think it's very common sa buong Pilipinas, yung health needs nila. And especially po yung pag-access doon sa mga services. Kasi actually, we have services naman. Halimbawa, sa basic needs, pero we have SOCPEN. But ang nakikita natin na reality sa ground ay yung pag-access nila doon sa mga programs and services na intended for them, especially yung sa GIDA areas po natin, because we have GIDA areas in Bangsamoro Region. So yun po yung reality and mga concerns po usually ng ating mga senior citizen. Okay. Sir, bago matapos ang taong 2025, ano pa po ba ang dapat abangan or dapat po asahan ng mamamayang Bangsamoro mula po sa mga programa po ng inyong ahensya para po sa mga senior citizen? Or baka may mga nakalinyang aktibidad po kayo ngayon, sir, para po sa ating mga senior citizen? So, ang MSSD naman po ay yung ating mga programs and services, ma'am, ay andoon sa celebration natin ng Elderly Filipino Week. Ibig sabihin, kahit walang celebration or kahit tapos na yung celebration, hindi pa nasa-celebrate, as is po yung ating programs and services, ito po ay patuloy na ini-implement ni MSSD. And by next year, inaasahan po natin na yung implementation naman po ng SOCPEN sa Special Geographic Area and including Cotabato City will be turned over from DSWD 12 to Bangsamoro Region. So yun po yung abangan natin for this coming year. And actually, programs and services, yun po, makakaasa po ang ating mga lolo at lola na patuloy po yung pag-implement natin itong mga programs and services po para sa kanila. Okay. Sir, bilang pangwakas po, mensahe po ninyo sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po sa mga residente dyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sige po, ma'am. Maraming salamat po sa lahat ng mga tagapakinig at especially po sa ating persons ay ating senior citizen, ang ating mga lolo at lola na pagay ng kanilang kaalaman at pag-contribute po sa ating lipunan. Kami po sa MSSD ay mananatili po na totoo sa aming mandato na inshallah ang pag-deliver po natin ng services ay may
respeto at care po sa ating mga vulnerable sectors, including na po yung ating older persons and persons with disabilities. Again po, ako po si J. Marsali ng MSSD. Nagpapaalala po sa bawat isa na alagaan at igalang po natin ang ating mga lolo at lola, and that may we all continue to age with pride, dignity, and joy. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat din po, sir, ang aming pong pagsaludo sa ginagawang hakbang po ng MSSD BARM upang maisulong ang kapakanan ng ating mga lolo at lola. Maraming salamat po ulit, sir.